Si Lin Moyo at Meng ay nakikinig pa rin kay Bai nang biglang may malakas na gintong sinag ng liwanag na lumipad sa itaas ng kanilang mga ulo at kumawala patungo sa mga hukbo ng dragon at demonyo. Sa sandaling tumingala si Meng at makita ang gintong liwanag sa kalangitan, siya ay lubos na nagulat at napabulalas. Ang liwanag na yun ng espada, bumalik na ba ang Righteous God? Ang Righteous God ay isang level 98 na nilalang bago siya namatay. Ang kanyang muling pagkabuhay ay magandang balita para sa lahi ng tao. Samantala, sumugod si Jiang Yi patungo sa hukbo ng demonyo nang hindi kapani-pani walang bilis. Sa sandaling makarating siya sa kanila, binunot niya ang kanyang espada at sinimulang baliw na pumutol ng bawat demonyo at dragon sa harap niya. Tawa ng tawa na parang baliw, nagpatuloy siya sa pagpatay sa kanila habang paulit-ulit na sumisigaw, "Papatayin ko kayong lahat." Habang patuloy siyang sumusugod sa mga hukbo ng dragon at demonyo, pinanood ni Lin Moyo si Jiang Yi na nakikipaglaban na parang baliw at bahagyang kinabahan. Bulong niya sa kanyang hininga, "Guro, ang kalagayan ng Righteous God ay tila hindi tama." Pagkarinig nito, si Meng, na nakatayo sa tabi niya, ay sumagot, "Marahil ito ay may kinalaman sa demon-slaying sword na nasa kamay ng Righteous God." Noon, ang lahi ng tao ay nagbayad ng napakalaking halaga upang gawin ng demon-slaying sword. Ang pagkamatay ng Righteous God ay may kinalaman din sa demon-slaying sword, marahil may mga tala tungkol dito sa lihim na arkibo ng imperial na pamilya. Samantala, si Jiang Yi ay patuloy pa rin sa pagtawa na parang baliw habang patuloy na pumapatay ng bawat halimaw sa harap niya. Noon lamang, ilang mga halimaw ang tumakas ng buong bilis habang sumisigaw, "Umalis kayo rito ng mabilis hanggat maaari." Ang Demon Emperor ay nag-utos ng pag-urong. Sa kalayuan, ang hukbo ng dragon ay natulala nang makita ang hukbo ng demonyo na umaatres at nagbulungan ng may pagkabigla, peste. Bakit umaatres ang abyss? Matapos makita ang pag-atres ng hukbo ng demonyo, ilang sundalo ng hukbo ng dragon ang nagtanong, "Ano ang gagawin natin ngayon?" May ibang agad na sumagot, "Ano pa ang magagawa natin? Wala tayong choice kundi umatras din." Dahil sa takot, ang hukbo ng dragon ay nagsimula ring umatras. Samantala, si Jiang Yi ay patuloy na tumatawa na parang baliw habang walang tigil na pumapatay ng lahat ng nasa kanyang landas. Pagkatapos nito, lumipat ang kwento sa Abyss World. Sa loob ng palasyo ng Demon Emperor, ang Dragon Emperor ay naroon din at galit na nagtatanong sa Demon Emperor. "Demon Emperor, ano ang ibig mong sabihin dito? Bakit mo inutusan ang pag-urong? Hanggat magsasama tayo, sa huli ay itataboy natin ang lahi ng tao palabas ng primordial battlefield." Pagkarinig nito, sumagot ang Demon Emperor, "Hanggal. Hindi mo ba nakita na ang Righteous God ay bumalik? Kahit na siya ay level 98 lamang at mas mahina kaysa sa ating dalawa, hanggat siya ay nagpoprotekta sa lahi ng tao, walang saysay ang pagpapatuloy ng ating pag-atake." Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag sa Dragon Emperor, "Bukod pa riyan, ang Panginoong yun ay nanunood pa rin, sa tingin mo ba ay kaya mong lipulin ang lahi ng tao?" Matapos marinig ang mga salitang yun, walang sinabi ang Dragon Emperor. Binuksan niya ang isang portal at habang pumapasok, bulong niya, "Duwag." Sa sandaling umalis ang Dragon Emperor, ang Demon Emperor ay naging bahagyang seryoso at sinabi, "Hanggal. Hindi mo man lang nauunawaan ang iyong sariling posisyon. Tayo ay walang iba kundi mga piraso ng chess, naiintindihan mo ba? Dahil tayo ay mga piraso ng chess, dapat nating gampanan ng mabuti ang ating papel." Pagkatapos ay kinuha niya ang isang baso na puno ng dugo, uminom, at nagpatuloy, "Hanggat ginagampanan mo ng mabuti ang iyong bahagi, sapat na yun. Humiga kung oras na humiga, sumuko kung oras na sumuko. Ang manatiling buhay ay mas mahalaga kaysa sa anupaman." Pagkatapos nito, lumipat ang kwento sa Imperial Secret Library ng Shangxie Empire, kung saan sina Lin Moyo at Meng ay nag-teleport na. Sa sandaling dumating sila, ang dalawa ay nagsimulang maghanap sa library. Nang makita sila, ang librarian ay nagdala ng ilang mga libro, inilagay sa mesa, at sinabi, "Ito ang lahat ng mga tala na may kaugnayan sa demon-slaying sword." Pagkatapos nito, sina Meng at Lin Moyo ay nagsimulang magbasa ng mga libro. Si Meng ay mabilis na nag-flip ng mga pahina nang bigla siyang may natagpuan at napabulalas. Kaya ganito pala ang paglikha ng demon-slaying sword. Pagkatapos ay sinimulan niyang basahin ang mga detalye na nakatala sa libro. Noon, ang lahi ng tao ay nakakuha ng isang mythical grade material mula sa kabila ng kalangitan na tinatawag na Demon Gold.
Ang mga panday ng lahi ng tao ay nagtulungan at nakabuo ng isang paraan upang tunawin ito, at iyon ay sa pamamagitan ng pagkolekta ng blood essence ng mga Demon King. Gamit ang kapangyarihan ng blood essence ng Demon King, matagumpay nilang napino ang Demon Gold. Noong panahong yun, ang Abyss at ang lahi ng tao ay patuloy na nakikipagdigma. Si Jiang Yi ay personal na kumilos at nangolekta ng blood essence ng 5 Demon King. Matapos gawin ng mga panday, ang Demon Gold ay sa wakas ay ginawa bilang Demon Slaying Sword. Ang paggamit ng Demon Slaying Sword ay labis na nagpataas ng lakas ni Jiang Yi, na nagpapahintulot sa kanya na mangibabaw sa battlefield. Gayunpaman, siya rin ang naging pangunahing target ng mga demonyo at sa huli ay namatay sa isang pagkubkob na espesipikong binalak upang patayin siya. Matapos marinig yun, naging seryoso si Lin Moyo at sinabi, Demon Gold. Ito ay talagang isang materyal mula sa kabila ng kalangitan. Pagkatapos ay nagsimulang mag-isip si Lin Moyo sa kanyang sarili, maaaring may kinalaman ba ito sa sinaunang digmaan? Ang librarian na nakikinig sa kanilang pag-uusap ay nagsabi, ngunit hindi pa rin yun nagpapaliwanag kung bakit nag-wild ang Righteous God. Ayon sa mga tala, ang mythical grade material na Demon Gold ay may kakayahang sirain ang isip, na nagiging sanhi ng mga tao na maging marahas at maging uhaw sa dugo. Noon lamang, may napansin si Meng sa libro at lalo siyang nagulat. Si Lin Moyo ay nagsalita rin ng may seryosong tono, sa loika, ang isang tao sa antas ng Righteous God ay dapat na nakalaban ng impluensya ng Demon Gold. Tumango si Meng at sumagot, tama yan, tila may mali sa muling pagkabuhay ng Righteous God. Pagkatapos ay tumayo si Meng mula sa mesa, inilagay ang isang kamay sa balikat ni Lin Moyo, at sinabi, pumunta tayo sa kuta, kailangan nating balon sina Matandang Bai at ang iba na mag-ingat. Pagkatapos nito, lumipat ang kwento sa Fortress No. 9, kung saan sina Meng at Lin Moyo ay nag-teleport na. Si Bai ay naghihintay na doon, noon lamang, isang maningning na gintong liwanag ang nagliwanag sa kalangitan sa itaas ng kuta. Sa sandaling makita ito ni Lin Moyo, Meng, at Bai, sila ay nagulat dahil ang gintong liwanag ay sumusugod ng diretso patungo sa kanila nang hindi kapani-pani walang bilis. Sa gitna ng gintong liwanag na iyon ay si Jiang Yi na may hawak na espada habang tumatawa na parang baliw habang mabilis na bumababa patungo sa kuta. Habang papalapit si Jiang Yi, ang protective barrier ng Fortress No. 9 ay automatikong nag-activate. Tumigil siya bago pa man marating ang kalasag, biglang kumalma si Jiang Yi at sinabi, ako si Jiang Yi. Buksan ang formation, pagkarinig ng mga salitang yun, naalala ni Lin Moyo ang kanyang nakaraang pagkikita kay Jiang Yi at naisip sa kanyang sarili, kakaiba. Bakit hindi na ako kilala ng Righteous God? Samantala, muling sumigaw si Jiang Yi mula sa labas ng kuta, sinabi ko, ako si Jiang Yi, nabuhay akong muli, buksan ang formation at papasukin ninyo ako. Sa sandaling marinig siya ng mga tao sa loob ng kuta, isa sa kanila ang agad na sumugod at binuksan ang pintuan ng kuta. Naglakad patungo kay Jiang Yi, magalang niyang sinabi, Righteous God, sa wakas ay bumalik ka na, mangyaring pumasok ka sa loob. Ang taong nagbukas ng pintuan ay si Wang Lin, isang level 92 na eksperto. Tumingin kay Jiang Yi ng may paghanga at sinabi, lumaki akong nakikinig sa iyong mga maalamat na gawa. Palagi kong hinangad na maging isang malakas na propesyonal na tulad mo at maglingkod sa lahi ng tao. Sa sandaling makita ni Lin Moyo si Wang Lin na lumalapit kay Jiang Yi, agad siyang sumigaw, umatras ka. Hindi si Jiang Yi yan, gayunpaman, huli na ang lahat. Inugoy ni Jiang Yi ang kanyang espada, agad na hinati ang katawan ni Wang Lin sa ilang piraso. Nakatitig kay Jiang Yi nang may pagkabigla, mahinang sinabi ni Wang Lin, Righteous God. Bakit? Pagkarinig nito, sumagot si Jiang Yi, syempre, dahil gusto ko ang iyong God-level blood. Nang makita ito, sina Bai at Meng ay agad na nagalit, sumigaw sila sa kanya, Hanggal, sino ka ba talaga? Agad na sumabog si Jiang Yi sa baliw na pagtawa habang isang nakakatakot na alon ng enerhiya ang pumutok mula sa kanyang katawan, pagkatapos ay tumawa siya at sinabi, ako, ang pangalan ko ay Jiang Yi, ako ang inyong Righteous God.